What's up, KG? Welcome back sa ating channel. So ngayon, nandito tayo ngayon sa ating trading view kung saan syempre napag-uusapan natin yung pagdi-DCA, kung paano natin didiskartehan yung ating bubodega buwan-buwan, no? Siyempre, meron tayong ginagawa na every month is naglalagay tayo ng 500 pesos kada sahod natin. So equivalent yun kung sa isang buwan is 1,000 pesos. Pero hindi lang iyon ang tinitignan natin dito. So, ano ba yung ginagawa kong basehan kung bakit ako nag-accumulate sa panahon na to at ano yung mga pwede kong maging plano in the future. So, ito yung game plan na gagawin ko na gusto kong i-share sa inyo. So, maglalagay na lang din ako ng mga timestamp tungkol dito. Medyo mahaba itong video na to, no, dahil di-discuss natin dito yung pinaka simula ng ating pinaka unang-unang dahilan kung bakit ito yung ginawa kong structure at saka ipapaliwanag ko rin dito kung paano ko siya naiintindihan at paano ko siya gagawin, no? So, ang pag-uusapan natin dito, ang ating game plan strategy is the DCA strategy. So, hindi ito trading na magbabantay tayo ng pagtaas or pagbaba. May titignan lang tayong mga stages, no? So, sa stage 1, so 50% ng aking capital na i-allocate plus DCA. So, pag pinag-usapan natin yung 50%, ibig sabihin nun is yung total allotted ko na USDT or stablecoin na ilalagay ko kapag nandun na siya doon sa stage 1. No, nandun na siya sa level na yon, yung price na yon. So, doon tayo magsisimula mag-accumulate every month ng 50% ng ating total capital. Sabihin na natin meron tayong 10K, so 50% ton, maglalagay ka, kunyari unang buwan ngayon, kunyari lang ngayon is stage 1 na. So, meron kasing iba't ibang buwan yun eh. So, 50% na 50% ng ating capital ay ilalagay natin doon. Kung may 10,000 ka, 5,000 muna, tapos 2,500, tapos 1,250, hanggang sa ma-accumulate natin ng maka-accumulate yung ating bodega. Sa stage 2 naman, so kunyari may matira doon sa ating binodega, may another 10K ulit. So, maglalagay na ulit tayo doon ng tag 25% lang. So, 2,500 ngayong buwan na to, 2,500 ulit sa susunod na buwan, 2,500 ulit. Plus additional yung DCA na ginagawa natin na 500 every month. So, ibig sabihin, so kung sa akin naglagay ako ng 2,500 plus another 500 pesos para sa aking DCA strategy na talagang yung nag-accumulate ako buwan-buwan. Pero, syempre, may risk yun na ano na yun. So, kailangan meron din tayong stages na sinusundan. So, stage 3, kung mapapansin nyo, sa stage 3 is, ano na siya, talagang doon DCA na lang. So, wala na yung total capital ko na nilalagay. No? At yung stage 4 naman is pwedeng take profit, i-hold ba natin or DCA. So, dito na tayo magkakaroon ng exit. No? Pwedeng magkaroon ng exit or pwedeng mag-hold lang tayo or itutuloy pa rin natin DCA. Depende sa market structure. Okay. So, at syempre, ngayon ay sahod. So, ngayon ay maglalagay ulit tayo ng ating 500 pesos dito sa ating Bitcoin Ipon Challenge. At so, ngayon ay nakita natin na bumaba yung presyo ng Bitcoin. So, nasa 70 to 73,000 ang presyo niya ngayon. So, bibili tayo ngayon ng worth 500 pesos. No? So, nandito tayo sa Coins.ph. So, pipindutin lang natin yung buy. Ililipat natin sa PHP. Then, ilalagay natin yung amount kung magkano. Tapos click review. Then after nun is i-swipe na lang natin to submit. Ayan, so nakabili na tayo ng worth 500 pesos para sa ating Bitcoin Ipon Challenge. So ginagawa natin to, tutuloy-tuloy natin ang ating plano hanggang sa dun sa share ko sa inyo na itong i-share ko sa inyo mga iba pang mga information about sa kung bakit at saka hanggang kailan ako DDCA dito sa Bitcoin. So, yun lang. Balik na tayo dun sa kanina nating pinag-uusapan. Let's go! So, start na tayo. So, punta tayo dun sa para sa akin is magandang halimbawa na nakumpleto yung mga stages. Ipapaliwanag ko na rin once na nandun na rin tayo, no? So, punta tayo dun sa 2016. Kaya sabi sa inyo, medyo mahaba-haba to. Pero gusto ko lang kasing mas maintindihan ninyo yung nagiging dahilan ko kung
saan nanggagaling yung aking game plan, no? So dito sa 2016, 2014 to, no, yung last all-time high is nung 2014. So ito siya. Yan yung huling all-time high ng 2014, no? So after niya mag all-time high, so nagkaroon na nga ng bear market. So makikita natin na bumaba yung market. At nakikita natin dito, meron akong nilagay ng mga stages. So stages 1 to 4, no? So tingnan muna natin sila isa-isa. No? So sa unang stage, so nagkaroon na ng support. So ang tawag dito sa area na to kung saan doon nag-accumulate o doon nagstay yung price for ilang months to. Bilangin natin yung months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 months siya nandun, no? Napatalbog-talbog lang dito sa area na to. So sa ilang buwan na yan, so dyan talaga maganda mag-accumulate. Bakit? Kasi hindi mo naman matatimingan yung mismong bottom, pero kailangan mo maghanap ng structure. So sa nakita natin structure dito, nagkaroon siya ng higher low at saka higher high. So ano ibig sabihin yun? Yung higher low, lower low at saka higher low na tinatawag. So makikita natin na pataas yung slope niya. So ibig sabihin dito nagkaroon ng pinakang structure para sa madali lang para mas madaling maintindihan. So ito na yung mismong ating base. So nakapag-accumulate ka na, parang hagdanan na nagkaroon ng malaking pundasyon doon sa ilalim. So kung mapapansin nyo, nag-accumulate yung presyo dito. Hindi na siya masyadong bumaba, hindi na siya masyadong tumaas. So kailan lang ba natin sasabihin na nasa stage 1 yun, ang area na yun? Once na nagkaroon na siya ng breakout pagdating doon sa una niyang area kung saan siya nagkaroon ng breakout. So ito yun, no? Kung mapapansin nyo, ilang buwan na hindi na lumalagpas yung presyo na yun. Yung candle na yun, tumagos na siya. So, para malaman kung yun talaga yung candle na yun, babalik ulit kasi siya doon sa dati niyang price. So ito yun, no? Zoom natin konti. Zoom natin konti. Okay, muna natin to. Ayan. Teka. Ayan. So, dito, mapapansin natin na nagkaroon ng breakout, no? So, ito yung breakout na sinasabi ko. Ayan. Ito yung breakout na sinasabi ko. Yung candle na yan na nag-breakout, so umakyat siya dito sa presyo na to, at nakita natin na ang daming resistance, di ba? Tapos, nagkaroon siya ng test pagdating dito sa baba. Yung test na yan, kailangan hindi siya bababa dito sa line na ito. No? Kung bumaba siya dyan at bumalik ulit siya dito sa pinakababa, so hindi natin siya mako-consider na stage 1. Pwedeng nagkaroon lang ng fake out tapos bumagsak yung presyo. No? So, ulitin natin ha. So, matatawag natin na stage 1 once na nagkaroon ng base. After ng base, nagkaroon ng breakout. After ng breakout, nagkaroon ng retest. Ibig sabihin, bumalik siya dun sa dating presyo, tumaas na, ito na yun. Ito yung candle na nag-breakout, sobrang taas. Bumalik ulit siya, niretest niya itong pinakang base, so medyo malayo dun sa line natin, pero bumalik siya. So, ibig sabihin, nung pagbalik niya na yun, nagkaroon na siya ng support dito sa ilalim. Doon lang natin matatawag na stage 1 ang nagawa na pattern. No? So, paano natin malalaman na ibig sabihin tapos na yung stage 1 once na nangyari 'yon, no? So, kaya magkakaroon na tayo ng logic na tapos na tayo dun sa stage 1. So, papunta na tayo dun sa stage 2. Sa stage 2, ganun din ang concept. Ang mangyayari, kailangan niyang magkaroon muna ng retest dito sa support. After niya magkaroon ng retest dito sa support, kailangan magkaroon din siya ng breakout para malaman natin na kompleto na yung stage 2, no? So, ganun din ang nagiging konsepto. Kagaya na sa stage 1, kailangan mag-accumulate siya dito sa bottom at ito yon. Nagkaroon siya ng accumulation dito na hindi na bumababa yung presyo. So, maaaring pagbalik niya, pag nag-breakout itong candle, is
kailangan may retest din ngayon para naman sa stage 3. So, kompleto na natin yung stage 1 at saka stage 2. Kompleto na natin. Basta ang tatandaan lang natin is meron tayong support sa ilalim, ito yon, at meron tayong resistance na yung resistance na yan is nagiging support pagdating ng stage 2, no? Pansinin nyo, parang hagdanan eh. Pagkatapos mong umapak dito sa pinaka-base, apak ka dito sa kabila, tapos yung inapakan mo na yon, is aakit ka ulit dito sa kabila, so i-retest niya ulit. Kaya mapapansin nyo, niretest niya ulit yung candle na yan, no? Pero isang retest lang, after nun, nag-breakout na siya, dito na siya nag-breakout. So, ang nangyari, once na nagkaroon siya ng breakout nun, doon na natin makukonsider din na tapos yung stage 3. Ngayon, bakit ako nagsimula dito sa 2016 na bull run? Kasi dito, nakompleto yung stage 1, stage 2, stage 3, no? Mamaya, makikita natin dito yung ibang mga cycle kung saan hindi nagkaroon ng ganong breakout. Hindi nagkaroon, merong mga binaypass dito. So, paano natin siya didiskarte? Mapag-uusapan natin yun. Basta, ang kailangan nating tandaan dito is meron tayong mga bawat stage dapat ay nagkakaroon ng base. After magkaroon ng base, magkakaroon ng breakout. Pagkaroon ng breakout, i-retest dapat yung sumunod na base. Tapos magkakaroon ng resistance sa taas. No? So dito sa unang stage, so nagkaroon din ng mga resistance dito. Yan, ang mapapansin nyo, hindi siya nagtutuloy hanggang sa yung isang candle na yun ang tumuloy, di ba? So ibig sabihin, no, resistance itong nasa pinakataas. At yung resistance na yun, magto-turn dapat yun into support. Na once na bumalik yung presyo dyan, tatalbog dapat ang presyo. No? Once na tumalbog ang presyo dyan at nagkaroon ng breakout, i-retest din niya dapat yun. At yung kandila na nag-retest para dito sa stage 3 is ito yun. No? So, niretest niya yun. Hindi nga lang umabot. Siyempre, nandyan yung mga fake out. Malamang, baka mamaya, maraming mga nakaabang na mga buy orders dito para mag-long. Then, hindi na pinaabot para pinahabol na yung mismong mga tao. Tapos, niliquidate sila. So, pwedeng ganun yung nangyayari. Pero, para sa akin, itong bull run na to, noong 2016, is the perfect example ng ano yung typical bull run na makikita natin. So, dito, hindi natin pag-uusapan kung hanggang gaano kataas yung iaangat. Kasi ito, syempre yan, after nyan, pagkatapos ng stage 4, is nagkaroon din ng retest, no? So, siguro, mali lang itong aking line, itong line ko na dilaw na to, so, adjust natin ng konti. Yan, no? Kasi nagkaroon ng resistance dito, kita nyo yung may dalawang candle na lumagpas siya, no? Nagkaroon din ng resistance. After nun, the next month pa, nasa monthly chart tayo eh. So, bawat kandila dito, isang buwan. So, yung dalawang line na to, itong una na to, yan ang unang nag-test dito at bumalik siya. Tinest niya ngayon yung support. Pansin nyo, nag-breakout, tumaas yung presyo. Pagdaas ng presyo, nagkaroon ng resistance, bumalik. Pagbalik niya, kinuha niya itong resistance. After niya kunin yung resistance, nagkaroon ulit ng resistance, kinuha niya ulit yung support pala. Pagdating dito, nagkaroon ng resistance, hindi pa siya nag-breakout ng buwan na yon, no? Nag-breakout pa siya after nung sumunod na buwan pa, no? Kaya nagkaroon na ng break ng at maganda pa dito sa chart na to, niretest niya ulit yun. 'Di ba? So makikita niyo kompleto, 'di ba? After niya mag-breakout, niretest niya ulit yung presyo na yun. Itong kulay pulang kandila na to, na manipis, no? So niretest niya ulit 'yan. Tinesting niya itong resistance sa taas, which is yung dating all-time high. Siyempre, yung mga bumili dito sa matataas, kinuha na nila yung profit nila dito. Para bang nag-break even sila, kinuha na nila. Kasi mostly, yung mga naiipit, ilang taon nagantay yun. Isipin ninyo, mula 2014, ang nakuha lang nila yung mula 2014, nakuha nila yung kanilang pera na break even ng 2017 na. So, 3 taon sila na gano'n. So, natakot na rin sila na magpatuloy, no? Kaya kinuha na nila yung kanilang profit, no? After nun, bumaba ulit yung presyo. Tinesting ulit yung support, and then after nun, bumalik ulit sa gitna at nagkaroon na ng breakout dito. At niretest ulit yun. Niretest ulit, tapos saka nag-breakout, no? So, ganun lang yung concept. Titingnan natin ng mismong support. Titingnan natin ng resistance turned into support.
Dapat ire-retest itong bawat line na ito para magkaroon tayo ng conclusion na kompleto yung stages niya, no? So punta na tayo dun sa 2021 na bull run. So ito na yung 2021 na bull run. So hindi na natin pag-uusapan kung gaano kataas yung iaangat kasi hindi naman natin masisigurado yun eh, no? Pero dito sa structure ng pagbili, so ito yun lang yung may share ko sa inyo. Pero mamaya ay sasabihin ko rin sa inyo kailan naman tayo magte-take profit, kailan tayo mag-hold, no? Yan. So tapos dito nagsimula na ulit tayo ng panibagong cycle. So sa stage 1, makikita natin yung stage 1 is nagkaroon ng accumulation dito. So ibig sabihin yan yung area kung saan hindi na bumababa yung presyo. At the same time nagkaroon din ng higher high ng higher low na tinatawag. Ibig sabihin ng higher low, yung sumunod na kandila hindi na siya bumaba ng sobrang baba kagaya nung unang kandila, no? So ito yung unang kandila na nasa lower low, tapos ang sumunod sa kanya wala nang bumaba ng ganong kababa, no? So ito hindi muna natin to titingnan kasi ito na yung COVID eh. Ito yung panahon na nagkaroon na ng COVID crash, no? Hindi na natin siya titignan muna dito sa graph na to. So focus lang tayo dito sa area na to, no? Makikita natin dito na wala na mas bumaba pa doon sa price, 'di ba? Doon sa unang kandila na 'yan. So anong nangyari, yung kanyang support, so ito yung naging support, no? Tumalbog na yung presyo niya papunta na dito sa stage 2 ngayon. kung susundin natin yung unang rule ay kung titingnan natin to kunyari hindi pa natin nakikita yung mismong side na ito. Kasi ito tapos na to eh. Matagal na to, natapos na tong cycle na to eh, no? So kung hindi natin titingnan itong part na ito, so ito lang ang titingnan natin. Ito lang part na to. So ibig sabihin, napansin natin na umangat na dire-diretso, wala nang stage 2 na nangyari kasi bakit hindi pa siya nag-retest, no? So yan yung unang nakikita ko na pwede maging problema in the future. Bakit? Kasi hindi siya accumulate, hindi siya nakapag-retest ng stage ng retest ng breakout ng stage 1. So ang retest ng stage 1 para sa akin ito. Yan. Pero sa totoo lang, pwede mo rin tignan na ito ang stage 1, no? So pwede mong i-adjust ito, yung line natin na to papunta rito. Yan. Kasi bakit? Kasi dito nagkaroon ng mga accumulation tapos nagkaroon ng breakout di ba? Yan. So ito nga talagang stage 1. Ito lang yung area na yan. Tapos kung mapapansin nyo, ang nangyari, yung stage 2 natin, sobrang lawak, di ba? Sobrang lapad na siya kasi ang nangyari, nag-breakout siya dire-diretso nang hindi man lang tinetest muna yung base. Anong ibig kong sabihin doon? Ito ang ibig kong sabihin doon. So, yung presyo, after mag-breakout dito, nagdire-diretso siya pataas hanggang dito, no? Papunta rito sa dulo, no? Sabihin na natin hindi pa natin alam hanggang ito pa lang nakikita natin graph na to na pataas dire-diretso, di ba? Pataas pa lang siya dire-diretso. So anong nangyari? Hindi na siya gumawa ng market structure kundi nagdire-diretso siya pataas ng pataas. So ibig sabihin na-break niya yung hindi niya sinundan yung unang pattern na kailangan na stage 1 muna para hagdanan. Ang ginawa niya, nag-elevator siya dire-diretso pataas. Anong ginawa ng market? Binawi yung lahat ng price. Binilikan pa rin yung stage 1 kung saan siya nag-breakout. Nagigets nyo? Ulit. So, nagkaroon ng breakout dito, yung kandila na to, nagdire-diretso yung presyo hanggang doon sa taas. Ngayon, hindi niya sinundan yung stage 1, yung stage 2, stage 3, stage 4. Nagdire-diretso siya. Kaya ang ginawa ng market, nag-correct siya. At anong ginawa niya? Tinest pa rin niya yung base ng stage 1. Yung dating resistance, tinesting pa rin niya, trinay pa rin niya kung may support dito sa linya na to. So, sa example na to, itong pag-test na ito ng COVID crash is pag-test ng resistance ng stage 1 na ginawa ng support. So, ibig sabihin, nung na-test na ito,
bumalik agad yung presyo, no? Bumalik agad yung presyo nang hindi man lang tinetest itong stage syempre bumalik na. So nagkaroon ng breakout, tumaas. So ito na yung naging stage 2. Ibig sabihin binalikan pa rin niya. So na-confirm yung stage 2 nung nakita natin na nagkaroon ng maraming base dito sa gilid. Yan. Nung nagkaroon ng maraming mga rito, accumulation diyan sa loob. So doon natin na-conclude na merong yung stage 2, ito na yung mismong niya, support. Ibig sabihin, kailangan pumunta yung presyo diyan, dapat tatalbog siya, no? Once bumaba yung presyo, dapat diyan tatalbog siya. Ang problema, dahil hindi siya nakapaggawa ng stage 2, binalikan niya yung presyo, no? Hindi siya nakapaggawa ng stage 2 dahil nagdire-diretso siya dito. Kaya ang ginawa niya, binalikan niya yung presyo para i-test yung stage 2. So, nakompleto yung stage 1 at saka stage na natin dito, no? Pagdating sa stage 3, so, ganun pa rin. So, tinest niya yung dating resistance ng stage 2 at nakita naman natin na merong support dito sa ilalim na to. Nagkaroon na ng resistance dito na tinest din ng ilang mga candles. So, pagdating sa stage 3, ito naman yung mga candle na nag-test, no? Na umangat. Lalo na ito yung pinakamagandang example dyan, itong kulay pula na kandila na to, na nag-test. Tsaka, ito pang isa. So, dito, una, tinest siya, may support pala doon. Pero, dahil nga na-bypass yung stage 2, binalikan niya yung stage 2. No? At ngayon, tinest niya ito, kung papunta na siya doon sa stage 4. Ang stage 4, kagaya na napag-usapan natin kanina, is pagtetest nung all-time high, yung dating all-time high. No? Yung all-time high noong 2017 na bull run, no? So, ito yon, tinest niya ulit yan. No? Tinest niya ulit yan. So, ito na yung breakout. Pero itong unang test talaga nun. After nun, nag-take profit yung mga tao, kinuha ulit dito sa ilalim. Pagdating doon sa ilalim, siguro bumili sila. So, kung hindi ka nakabili, so naiwan ka na. No? Pagdating dito. So, dito, makikita natin na kompleto pa rin yung stages. Nagkaroon lang ng diferensya dito dahil lumipad agad yung presyo. Lumipad agad yung presyo ng Bitcoin, no? Pero pagdating dito, niretest niya ulit, no? So, sinusunod pa rin niya yung stage 1 to 4 na napapansin ko dito sa chart, no? So, punta na tayo dun sa 2021 bull run. So, natin, sa 2021 bull run. So, after nun yun, nagkaroon na ng all-time high. So, ito na yung naging all-time high. Nagkaroon ng double top. Once na nagkaroon ng double top, so, nagkaroon ng resistance. So, bumaba yung presyo. No? So, ito na yun. Ito na yung, dito na ako nagsimulang nag-start na mag-crypto. No? Dito na ako nagsimula na magkaroon ng interest dito sa market. So, ano na naman na napansin ko dito? So, dito meron ding 4 na stages. No? Ganun pa rin ang naging konsepto niya. So, nagkaroon siya ng stage 1, which is ito. Yan. Yung stage 1 na to, so marami siyang accumulation dito sa ilalim. So, nag-turn to into support. Tapos, umangat yung presyo, meron ka rin makikita ng mga resistance sa taas. So, pasok siya dun sa, sa ating rule na sinusunod, no? After nun, dahil ito yung naging support, niretest ulit yan, no? Para magkaroon tayo ng stage 2. Niretest ulit yan, tapos nagkaroon ulit ng breakout, no? Tinetest ulit itong resistance, para magkaroon ng breakout. Nung nagkaroon tayo ng breakout, nakita natin na talagang lumipad na yung presyo sa stage 3. Ngayon, paano mo siya matatawag na stages? Kailangan i-retest niya dapat yung previous support, 'di ba? Pero sa nakikita natin dito sa graph, hindi nagkaroon ng stage 3. Kaya which is isang bagay na tinitignan ko ngayon dito sa susunod na pwedeng bottom or pinakamababang presyo ng Bitcoin. So nasa Bitcoin tayo monthly chart, no? So, ibig sabihin, kailangan meron din talaga magre-retest nitong stage 3. Kasi wala siyang naging yung stage 4 meron, ayun. 'Di ba?
nagkaroon ng mga resistance, na-test itong kulay dilaw na ito, tapos yun yung nag-breakout, no? Siya yung nagpa-breakout dun sa mismong ano. Pwede ko rin siyang tignan na ganito, no? Pwedeng hindi yan na magiging stage 3 ko, pwedeng ito. Ganyan. Ganyan siya kababa, no? Ngayon, kung titingnan ko itong stage 3 na to, nasa 43,000 na to. Kaya ko yung ano ko talaga is yung plano ko talaga is hanggang 40,000, 'di ba? Yun nga ang tina-target ko. Pero malaki din yung possibility na makuha din yung presyo nitong nasa pinakababa, which is itong 30,000. 30,000 Bitcoin. Ngayon, ano yung magkakaiba kasi ang game plan natin pagdating dito. Sa ngayon, ang pag-accumulate ko ng Bitcoin is yung natural na ginagawa natin na syempre yun yung ating inaano na pag-iipon ng pag-iipon na DCA dahil yung pa 500 lang tayo. Pero syempre yung mismong capital ko para gagamitin dito is i-deploy natin once na na-meet na yung mga criteria para do sa mga stages. So sa ngayon, hindi tayo magde-deploy ng capital ng malaki kung hindi na rin naman dun sa galing sa yung sa DCA talaga natin na normal. So ngayon, ang ginagawa ko magdi-DCA lang ako na magdi-DCA every sahod. So 500 ng 500 'yon, no? So ang ina-expect ko dito, bababa itong presyo na to hanggang dito. No? Sa stage 2. Bakit? Kasi wala siya naging retest dito 'Di ba? Pwede rin niyang i-test lang itong kulay dilaw natin na linya para sa base naman na stage 4. Bakit? Kasi hindi rin naman siya na-retest So pwede rin naman itong pula na to yun mismo, no? Kaya nagkakaroon tayo ng accumulation sa iba't iba. So may tatlo akong linya na tinitingnan dito. Pero most likely para sa akin, para sa akin lang naman ito, dito tayo magpo-fall sa 42. Maaring hindi na ito puntahan ng market, no? Kasi yan talaga yung talagang sobra na yung accumulation yan. Pero still, mag-aabang tayo dito. Kaya nga ang naging portfolio ko, kaya nga naging thesis ko dito is every stages saka lang tayo mag-iipon. So ano mangyayari, no? Dito sa stage 4, 50% ng aking mga holdings once na bumaba siya dito sa 42k level is 50% ay mag-accumulate ako galing doon sa aking kapital, no? Pagdating naman doon sa accumulation, so dito talaga yung heavy accumulation ko dito sa area na to, yung mula 42,000 to 62,000, no? So sa ngayon, nandun pa lang din tayo sa 500 lang tayo. Dito sa area na to, DCA lang ang ginagawa ko dyan. Bakit? Kasi hindi pa naman tayo sigurado kung nagkapag-form na Pero pag ito, na ganyan-ganyan lang siya, hindi na siya gumawa ng lower low, so possible na ito na yun. Pero may clue na rin tayo kasi dito Nakita natin dito na meron pang mas bumaba na kandila sa kanya. So makikita natin dito na higher low tapos lower low. No, mas mababa itong sumunod na presyo. So possible na pwede pang bumaba. Kasi ang tinitingnan natin na basihan is kailangan is magkaroon siya ng higher high or gumawa siya ng support dito sa area na to. Once na gumawa siya ng support dito sa area na to, so magbabago yung ating plano para doon sa gagawin natin. Pero kaya ako naman, ang ginagawa ko naman basihan is dahil napakaluwag nitong ito, free fall ito Itong area na to no? Ang sumunod na support na pwede niyang kuhanin is dito lang sa area na to. Pwede magkaroon ng support, no? After niyan, kung sakaling bumagsak siya dito, ito talagang area na to, malakas pa ang support niyan. Pero still, once na pag bumaba pa siya niyan, ina-expect ko pa na pwede niyang kunin itong kulay dilaw ko na linya, no? At once na nakuha niya yung kulay dilaw ko na yan na linya, talagang diyan ako maglalagay talaga ng capital ko, maglalagay na ako ng capital ko doon sa pag-DCA ko. Pero hindi ako nag-all in. So ilang buwan pa naman tumatagal 'yon, no? Kagaya nito, itong last na na to. So ilang buwan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 months, no? So kung bibilang tayo ng 9 months, once na nag-touch siya dito,
no? So matagal-tagal pa bago tayo makapag bodega, no? So tayo ay nagsisimula pa lang dito sa ating bear market. Para sa akin ha, baka mamaya sabihin nyo, naku, wala pa pala, hindi pa naman pala bilihan. Pero still, nagbobodega na ako. Bakit? Kasi maaaring ito na yun eh. Ito na yung bottom eh. No? Kung mapapansin nyo, wala namang ano eh, parang naging support na nyo to eh. Sa totoo lang, ang isa rin sa tinitingnan ko rito na pwedeng maging, ito na yung magiging bottom niya, no? Magiging basehan ng bottom, eh dahil yan yung dating all-time high. Tapos nakita ko naman dito na ang daming nag-accumulate talaga ng mga panahon na yan. Dito talaga maraming nagtitrade, ibig sabihin maraming transaction dito. Pwede nilang pigilan yung pagtaas niyan tapos magkaroon ng ganyan ulit hanggang sa mabreak na ulit yung all-time high. So dito pa lang nag-accumulate na tayo. No? Dito pa lang sa area na to nag-accumulate na tayo, nagdi-DCA na tayo. So nag-start naman tayo mag-DCA is noong April, no? April pa tayo nag-start na mag-DCA. So, yung range ng ating mga presyo is nandito lang. Paano kung bumaba pa? Walang problema. No? Kasi hindi naman natin ginagamit yung mismo nating kapital. Yung pumapasok lang na pera sa akin, sa sahod ko, kasi may trabaho naman ako, na nilalagay ko yung ipon natin na tagpa 500 kada sahod. No? Pero, once na bumaba siya dito sa mga certain line na to at gumawa na siya ng structure, no? Nakita ko na nagkakaroon na ng support. So mag-aalat na tayo ng capital niyan. Na maglalagay na tayo ng capital diyan sa mga area na 'yan. At once na nangyari 'yon, magsisimula na tayo talaga mag-accumulate. Susundan na natin yung ating pinaplano, no? So kung dun sa aking pinakita sa inyo kanina, ayan, no? 50% DCA, 25% plus DCA. Ngayon, may another 25% pa ako na pwedeng ilagay. Yun yung time kung saan pagka nahirapan na yung presyo ng Bitcoin na i-hold itong kulay dilaw, yung another 20% ko na titira, so dito ko na siya ilalagay. Ngayon, Kuya Kag, paano kung hindi naman bumaba dyan? Tapos tumaas na, nagdire-diretso na pataas, na bumaba lang dyan, tapos umangat na, dire-diretso na, at least yung 25% natin na hawak na kapital, yan na yung iladagdag natin para sa emergency fund natin or dun sa ibang tokens na pwede nating basahin din yung chart, no? Kailan ako mag-accumulate ng altcoin? Mag-accumulate ako ng altcoin kapag nakagawa na ng structure si Bitcoin. Pag meron na siyang stage 1, meron na rin siyang stage 2, saka ako mag-accumulate para at least alam ko na nasa bull run na tayo. Kasi pansinin nyo ha, ang Bitcoin, once na nasa stage 1 at saka stage 2, kita nyo yan, start na ng bull run yan eh. Diba? Dito pa lang nag-i-start na ng bull run eh. Isa pang magandang indicator dito is yung pagkocross ng dalawang time frame, no? So kung mapapansin nyo, ito may rito, indicator na to, yan, at saka ito. Once na nag-cross yung dalawa, syempre yung green is nasa taas, tapos yung orange is nasa baba. Once na nasa taas na ulit yung orange, so hindi ko sinasabing bull run agad, pero may indication na pumapasok na tayo sa momentum ng market na pataas na bull run, no? Ngayon, ano yung itsura ng moving average natin? Moving average kasi ang tawag diyan, no? Ano yung itsura ng moving average natin ngayon? So ito siya. Nasa taas yung green, nasa baba yung dilaw, no? Parang ang nakikita ko dito, nandito pa lang tayo sa stage na ito. Ito. Ito yan. No? Nandiyan pa lang tayo sa stage na yan. At yung kandila na nakikita natin na yan, maaaring ito yun. Diba? Mapapansin naman natin na bumaba pa siya, diba? Lalo. So, hindi natin malasabi. Pwedeng ito na yung bottom. No? Pwedeng sisisid pa siya ng sobrang baba talaga. Yung average na to, gaganyan pa. Tapos, magpa-find ng resistance lang dito lang. No? Dito sa area na to, pwede rin. No? Hindi natin masabi eh. Kaya nga ngayon pala nag-accumulate tayo. Paano kung hindi na-touch itong area na to at saka area na to? Paano kung hindi ano?
So, mas marami tayong kapital na pwedeng i-deploy, no? Kaya nga, yung pag-accumulate natin ng every sahod, every ang kaya natin siya ginagawa kasi para kahit saan pumunta yung market, bumagsak o tumaas man, talagang meron tayong posisyon, no? Tsaka isa pa, hindi naman natin kailangang isipin kung magkano ang presyo kasi ang rule naman doon sa pagdi-DCA natin, every sahod. Basta sumahod ka, magkano yung presyo ng Bitcoin, bili. Kung tumaas yung Bitcoin nun, bili. Pag bumaba, bili. Hanggat hindi tayo nakakalagpas doon sa mismong structure, no? Tapos pagka nakita naman natin na nandito na tayo sa stage 4, no? Ito kasi yung stage 4 para sa akin. Break tayo dito sa, ayan, dito. Ang stage 4 natin ito. So, dito tayo magde-decide kung i-hold ba natin o kung iaano ba natin yung ating i-hold ba natin yung ating asset o kung iaano lang, no? Hindi pala yan. Ito pala ang ating stage 4. Ito. Yan. I-hold ba natin? Magdi-DCA pa ba tayo? Or kung ano man. No? Kasi ang rule naman dito para magkaroon ng another all-time high, kailangan din i-retest yung dating all-time high. So, ito yung dating all-time high. Papansin nyo yan. Tapos dito, niretest niya. Kailangan i-retest niya ng ilang beses. So, dito sa nangyaring last bull run, no? So, niretest niya muna to. Ilang buwan yan. Grabe. Durug-durug talaga dyan. So, dyan kasi nag-take profit ako. Kasi nakikita ko na parang nahihirapan si Bitcoin, test lumipad. Pero hindi naman lahat kinuha ko. No? So, yung Bitcoin ko lang doon sa isang exchange, ang kinuha ko na. Kasi yung nakikita ko na parang nahihirapan. Kasi iniisip ko, baka triple top. Diba? Unang top, pangalawang top, pangatlong top. Tapos, ibababa na niya yung presyo. Ibabagsak niya na ulit dito. No? Kasi bakit? Kasi nga wala akong nakitang structure dito eh. Kaya ako nag-take profit. Pero still, tinitingnan ko pa rin yung area na to na walang naging retest. No? Di ko alam kung kailan yun kukunin or kukunin pa ba yan or kakalimutan na yan ng market. No? Pero para sa akin, hindi na buo yung stage 1 at saka hindi na buo yung stage 3 at saka yung hindi na buo yung stage 3 ng cycle na to. So, walang nag-retest pagdating do sa breakout. No? Hindi ako naniniwala na itong isang buong ito ay stage, itong buong na to is stage 3 lang. Ito. Tapos stage 4 na yung taas, hindi. Ina-expect ko pa rin na itong presyo nito is bababa dito. No? Para matest siya na yun yung stage 3 or itetest niya ulit itong another stage 2 para maplantya lang na ito yung support talaga ng stage 2. Diyan dahil galing yung resistance. Ngayon, kung sakaling pumunta yan dyan, malulungkot ba ako? Hindi. Diba? At least kahit saan position meron ka, ang pwede mo lang maging risk, hindi ka makabili na once na iniwan ka na ng market. No, nagdire-diretso na, hindi na siya bumaba dito, no? Imbis na gumanyan siya, ang mangyayari dito lang siya, okay lang din. Ngayon, pwede rin dito, tas taas ka na. Pwede rin ganun. Ang pwedeng mangyari ng gawin ng market, no? Pero at least kahit sa ang posisyon, meron kang plano, no? Ano yung unang plano? Ang unang plano, once na bumaba yung presyo dito, para i-test yung dating support na hindi na i-test, kailangan is may i-test para magkaroon tayo ng stage 3, so bibili tayo dyan. So, doon dyan natin i-deploy yung another 25% natin. Kapag nandito naman, hanggang dito lang tumaas yung presyo, so 50% naman tayo dyan. So, paano kung hindi na tumaas? Diretso na kagad siya. Pag ganyan, padiretso na kagad siya. So, okay lang din kasi nagdi-DCA na tayo eh. Nag-iipon na tayo eh. 'Di ba? So, hindi na tayo pwedeng maano dyan. Nga lang, syempre, mas maliit lang yung ating makukuha dahil galing lang tayo sa DCA. Pero yun nga, kailangan matutunan muna natin kung paano natin didisiplinahin yung ating sarili, lalo na sa pag-iipon at pagdi-DCA. No? Ito naman is binigay ko lang as guide.
para malaman nyo lang din kung ano yung aking plano. Saan ko tinitignan papunta yung market. Pwedeng ito na yung bottom, no? Bakit? Kasi nagkakaroon na siya ng mga ano ni dyan. Pwede namang ito ay trap lang tapos biglang bababa pa. Lalo na ngayon, ang dami ng mga news, mga ano na pwedeng bumaba pa yung Bitcoin, bumagsak pa daw yung Bitcoin. So, baka nga iyan na yung pinakang ano. Pero, syempre, hindi naman natin masasabi kung saan talaga pwedeng pumunta yung market. At syempre, hindi naman natin ano. Pero still, iba pa rin kasi pag nagplano ka, no? Hindi ka basta-basta bumibili, hindi ka basta-basta nagbebenta, no? So, kung sakali man na i-test niya ito at dumiretso ulit siya doon, nag-all time na ulit, so, kailangan may plano ka rin doon. Ano bang gagawin mo? Magte-take profit ka ba? I-hold mo lang ba? No? Pero kung galing na rin naman sa DCA natin yan every month, so, hold lang talaga yan kung para sa akin. Kung yan ay nanggaling dito sa ilalim at umakyat sa taas, so, magbebenta ako dyan. No? Magtitipi ako. No? So, ganun lang naman yan eh. No? Pero kung dito na, tumalbog na kagad, hindi na niya binalikan ito, no? So, dalawa kasi yung TP area natin. So, para mas malinaw, no? Pag dito pumunta sa 30K level, TP ako dyan. Pagka umabot na siya din sa dati niyang all-time high. Pagka bumaba ulit dito, bibili ulit tayo, TP ulit. Another TP ulit para dun sa ano na yan. Pero pag dito, hindi na bumaba, anong nangyari? Dribble lang siya dan, tapos umakyat. So, hold lang ako dyan. Hold lang tayo diyan. Hindi ko na kailangang ano pa yan, pag-isipan dahil bakit? Kasi parte na yan ng pag-iipon ko. Ngayon, kung sakaling bumalik ulit yan dito, tapos bumaba dito, no, at bumaba ulit dito, doon na natin i-deploy yung ating capital. 'Di ba? Pwedeng ganyan yan eh. Tapos pagdating niyan, 2029, nag-double tap lang, no? After niyan, bumaba ulit. So, may i-deploy. Ngayon, mas malaki na yung capital natin. Bakit? Kasi nakakapag-ipon pa tayo palalo. No? Nakakapag-ipon pa tayo lalo ng ano natin. So, hindi man natin makukuha yung profit ngayon, ang mahalaga, mas tumatagal tayo sa game, mas nakikita natin, mas na-analyze natin. Pero sabi ko nga sa inyo, ang pinakantisis ko pa rin dito is hanggat wala ako nakikita retest nitong kulay dilaw at saka itong stage 2, no? So, tinitingnan ko pa rin sila as my target. No? Kaya kung sakaling bumaba ng 40,000 or 30,000 yung presyo, so masaya ako dahil nakompleto yung structure, yung stage na titingnan ko. Pero kunyari, nag-zero yung Bitcoin, di ayawan na. Diba? So, yun lang. Ano sa tingin nyo kayo? Ano mga plano ninyo? No? Ito naman is guide lang. Hindi na. Siyempre, not financial advice. Baka mamaya isipin ninyo, financial advisor ako. Hindi. Ano lang ako, patingin-tingin lang ako dito sa mga chart, aral-aral lang din ako, pare-parehas tayong newbie dito, no? Kahit may experience na ako sa market, still, I consider myself newbie dahil gusto ko pa rin matuto, mag-aral tungkol dito sa crypto at gusto ko pa rin mas enhance pa yung aking knowledge about dito, no? So, yun lang, no? So, pinakita ko lang yung aking susunod na mga plano for the next 2 to 3 or 4 years, no? So, tingnan natin kung saan papunta nga yung price ng market at yun nga nasa team ibagsak talaga ako eh. Gusto ko pa rin talagang bumaba pa yung market. Pero kung mapapansin niyo, no? Still bullish pa rin tayo, no? Sa bear market, para sa akin, madaling maging matalino. Kasi siyempre pag bumababa ang presyo, tama ka, no? Pero ang kumikita talaga pagdating sa market is yung mga bullish, no? Kasi kung mapapansin nyo, wala namang ginawa, ang nangyayari pa rin naman sa market. Sabihin natin, tama, galing ni Kuya Kag, nahulaan niya, bumaba nga yung presyo dito, so tama siya. Pero ang kumikita talaga ng malaki pagdating sa market, yung mga taong bullish. Diba? Isipin mo kung bumili ka sa presyo na to hanggang umangat na umangat yung presyo. Sa Bitcoin to hindi to sa lahat no? Pero may structure na kasi yung Bitcoin, no? So yun lang, no? Sana may natutunan kayo dito sa aking munting plano at sana gusto ko rin malaman kung ano yung plano niyo lalo sa mga trader dito. Palagay niyo ba tama yung aking
hula isis, no? Palagay nyo ba tama o tama lang ba yung paglalagay ko ng support resistance or ganyan, no? Pero para sa akin, susundin ko na yan. No? Yan na yung aking magiging thesis. Hanggat hindi na kukumpleto yung mga stages na gusto ko mangyari, no? So, magde-deploy ako ng tama lang para doon sa capital na inaano ko. So, sa mga curious din, no, ang target ko pa rin dito is 50% Bitcoin, tapos meron tayong 20% stablecoin, sana mga target, at yung 30% is sa mga altcoin, no. Siyempre, nandiyan si Ethereum na bibigay din tayo ng 20% din sa sa hati-hati na lang ibang token. So, ayun lang, no. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo. Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na rin sa aking channel. Lalo na kung kayo ay curious kung paano natin gagawin to. So, sabay-sabay tayo mag-aral, sabay-sabay natin gawin to. At syempre, not financial advice, no? Hindi ako financial advisor para, no? So, maganda lang, masarap lang kasi na meron kang kasama or meron kang nakikita na sumasabay o ginagawa rin yung mga bagay na tingin mo is positive para sa'yo. No? At tinuturo natin dito is disiplina, risk management, at paano natin babasahin yung market. So, hindi tayo eksperto, hindi tayo magaling, bago lang din ako sa market. 4 to 5 years lang ang aking experience. So, kung ikukumpara dun sa mga guru talagang malulupit yun. No? Talagang, kung sino man yung naiisip ninyo na guru, is talagang idol ko rin yan. No? Pero syempre, hindi kasama yung mga nangi-scam lang. No? At yun lang, no? Salamat sa inyo lahat. At syempre, magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!